Ano nga bang tamang sagot sa apat na tanong na ito? Okay, bago natin yun makuha ang tamang sagot, kailangan natin balikan ang theory ni Jean Piaget regarding stages of cognitive development. Okay, kailangan nating balikan to. Bago pala, si Jean Piaget ay isang psychologist na naniniwala. Si Jean Piaget ay more of constructivist at cognitivist, kaya nga cognitive development yung theory niya. Ibig sabihin, naniniwala si Jean Piaget na ang bata ay natututo sa pamamagitan ng kanyang sariling or active participation regarding his understanding sa mundo. So, children, para kay Piaget, are active learners na nagko-construct ng sarili nilang understanding since constructivist si John Piaget. Okay, lagi niyo pong tatandaan niya na. Okay, so ano nga ba yung mnemonics natin regarding the 4 stages of cognitive development? Some people can fly. Okay, some people can fly. Pwede din gamitin ng SPCF. Meron din gumagamit ng SPCFO. So, depende na yun sa inyo kung ano yung mas mamememorize nyo at matatandaan nyo pagdating sa board. So, SPCF. Una, ang sensory motor from 0 to 2 years old. Ano nga bang dapat nyo tatandaan sa sensory motor? Sensory, senses. Okay? So, dito, sa age na to, sa stage na to, ang bata, mas madaling matuto or gamit ang senses nila. Natututo sila sa pamamagitan ng mga senses nila. Kaya mas mapapansin nyo mga bata, maraming sinusubo. So, kasi natututo sila gamit yung sense of taste nila, sense of feeling, sense of touch. Mahilig din na sinasabunutan nila yung mga magulang nila. Tapos mga magalaw, okay? Mga makulit sila. Kasi natututo sila through their senses at movement. Yun po yung tatandaan nyo sa sensory motor. Ano naman yung object permanence? Okay, napakalalim po Sir Justin. Ano po yung object permanence? Ang object permanence po ay kaya nga permanent. Okay? So, object permanence. Dito po, sa stage na to, ang bata, kahit mawala sa paningin niya, kaya nang maalala na yung bagay na yon still nag-exist pa rin. Ang classic example nito ay yung laruan. Kunyari, ikaw bilang nanay or tatay, tinago mo sa likod mo yung laruan. Malalaman at malalaman pa rin, alam pa rin ng bata na yung laruan, kahit tinago mo, nag-exist pa rin yon sa isip ng bata. So, nade-develop to, ang ability na to, ang object permanence, sa stage ng sensory motor. Okay? Ang tatandaan lang po sa sensory motor ay senses at movement at object permanence. Yan po ha, sa 0 to 2 years old. Let's repeat tayo. Pre-operational, from 2 years old to 7 years old. Ano naman yung kailangan yung tatandaan sa pre-operational stage? Egocentrism, centration, language development, at symbolic thinking. Yung binibigay ko palang mga keywords, ito lang yung mostly na binibigay din sa board. So, ito po yung lagi nyong tatandaan, yung mga keywords na to. Ano nga ba ang egocentrism? Ang egocentrism ay ang idea or ang pananaw ng bata na yung perspective niya lang yung nagmamatter. So, it's always me. Napaka-self-centered ng bata sa panahon na to, sa stage na to. Akala niya, feeling niya, yung gusto niya, ibig sabihin natin na gusto niyang spaghetti. Paborito ko spaghetti. Feeling ng bata, lahat ng taong nakapalibot sa kanya, paborito din yung spaghetti. So, hindi na ko consider ng bata yung perspective ng iba. Kasi yung sarili niya lang na pananaw, feeling niya sa kanya lang yung nagmamatter. So, napaka-entitled ng mga bata sa panahon na to. Napaka-egocentric. Okay? Yun po yung egocentrism. Ano naman yung concept ng centration? Ang concept ng centration, from its root word na center, okay? Isa lang, okay? Naka-center ang attention ng bata sa iisang aspect lang ng isang bagay. Ang classic example na binibigay sa LET ay yung example ng dalawang baso. Okay? So, may dalawang baso. Ang isa, mas mataas, okay? Pero narrow. Tapos yung isa is mas malapad, pero shorter, okay?
So, pag nilagyan mo ng sabihin natin na 500 ml na tubig, alam natin na pareho yon na 500 ml. So, kahit ilagay yon doon sa mas narrow at pero mas matangkad, tapos doon sa mas malapad pero shorter, alam natin na pareho pa rin. Pero sa bata, ang feeling niya ang mas maraming tubig ay yung narrow pero mas mataas na baso. Anong ibig sabihin nito? Kasi nakafocus lang ang bata sa iisang aspect ng baso, yung size, okay? Ay yung height ng baso. So, doon lang siya nakafocus. Hindi niya nako-consider na, okay, possible na malapad to, so mag-e-expand, okay, yung tubig. So, naturally, kahit hindi sila pareho, hindi niya mako-consider. So, isa lang na aspect, centration, nakatuon sa isang aspect lang ang bata. Naka-center sa isang aspect lang. That's the concept of centration. Bakit mahalaga to? Kasi yung mga ibang bata, hindi nila makonsider yung like for example, yung concept na ganon sa baso. So, mahihirapan silang intindihin yun. Kaya mahalaga to. Okay? So, ano man naman yung language development? Dito kasi sa stage na to, masyadong rapid or masyadong mabilis yung pag-acquire ng vocabulary at pag-acquire ng mga words ng bata. Kaya, dito po yun sa stage na to, yung pre-operational, yung masyadong rapid, yung pag-acquire ng words at vocabulary ng bata. Tatandaan niyo po yun ha. Ano naman ang symbolic thinking? Dito, kasi sa stage na pre-operational stage, masyadong na-activate po or masyadong kasi nade-develop na po yung imagination ng bata. Kaya natututunan na din nila yung symbolic thinking. Ang example po dito ay, for example, yung kahon. May imagine na ng bata na yung kahon ay kotse. So, mahalin tulad nyo yun. Yung papel, eroplano. So, they can think of in symbols. Kaya nga symbolic thinking. Dito masyadong malikot ang imahinasyon ng bata. Okay? Pero hindi pa nade-develop yung logical thinking niya. Yung imagination niya nabubuo na sa pre-operational stage. Ano naman ang sunod? Concrete operational from age 7 to 11 years old. Tatandaan nyo mga concepts na conservation, seriation, classification, at reversibility. Ano-ano ang mga ito? Ang conservation ay basically nakabaliktaran ng centration. Kung sa pre-operational stage, hindi makategorize or ma-distinguish ng bata na ang basong mas mataas ay pareho doon sa mas malapad pero shorter, pagdating ng concrete operational, kaya niya na yung ma-distinguish. That's the idea of conservation. Okay? So basically, kabaliktaran lang ng centration ang conservation. Kaya niya nang makonsider yung ibang aspect. Okay? Yun po ha. Tatandaan niyo lang, centration, naka-center sa iisang aspect. Conservation, kaya nang makonsider yung ibang aspects. Yung size, yung length, yung width, kaya niya na yung makonsider. Okay? Yun po yung conservation. Ano naman ang seriation? Paborito to ng LET. Ang tanong dito, ang actual LET question dito ay ano daw tawag kapag ang bata kaya nang mag-arrange, for example, sa size according to size, from small to large, ganon. So, ano daw concept yon sa concept ni Piaget? Ang tawag po doon ay seriation, okay? Ang word na seriation ay galing sa series, okay? Seriation, okay? Series. By this time, kaya na ng bata na mag-arrange by series. Anong ibig sabihin nito? Kaya niya na mag-arrange sizes, kung sino yung mas maliit, sa mas malaki, sa kung sino mas mahaba, okay? So, yon, that's the concept of seriation. Kaya na ng bata mag-arrange. Ano naman ang concept ng classification? Ang classification ay kaya niya nang mag-categorize. Lahat ng yellow, okay, sama-sama yung lahat ng yellow. Lahat ng blue dito, okay? So, kaya niya nang mag-classify or mag-categorize. That's the concept of classification. Ano naman ang reversibility? Ang reversibility ay kaya na ng bata na balikan yung mga past actions niya. Example po din po dito ay yung mga simple mathematical problem. Kaya niya din yun. Yung for example, 5 plus 3 is equals to 8.
Pero kapag 8 minus 3 equals 5, alam nyo nang mag-grasp na yung mga simple na reversibility na mga ganito. Kaya nang balikan yung mga actions kahit mag-solve din ng mga simple math problems na gumagamit ng mga may mga patterns, kumbaga. Ganun po yung concept ng reversibility. Ang conservation, kabaliktaran ng centration, hindi na nakatuon sa isang aspect. Ang seriation, kaya nang mag-arrange into series. Classification, kaya nang mag-categorize. Reversibility, kaya niya nang balikan yung mga past actions niya. Okay. Ano naman ang sunod? Ang formal operational, 12 years old and above. Ito, madali lang to. Kasi alam nyo na ang mas matanda, 12 years old, puberty na, okay? So, mas complex na yung mga cognitive processes na kayang gawin ng bata. So, that's formal operational. Ano yung mga hallmarks ng formal operational? Unang-una yung abstract thinking. Ano ang abstract thinking? Ang abstract thinking, kahit hindi makita ng bata, kaya nang isipin kung ano yon. For example, bibili tayo ng apple. Sa isip niya, alam niya na kung ano yung apple. Kahit hindi nakikita. Tayo, bilang mas nakakatanda, kahit sabihin sa atin ang konsepto ng sabihin natin kung ano ang color blue or red na apple, alam natin sa isip natin. That's actually abstraction. Okay? Yun po yung abstraction. Ano naman ang hypothetical thinking? Ang hypothetical thinking ay kaya na ng bata mag-isip ng kung ano ang pwedeng mangyari or solusyon sa isang bagay. Kunyari, at ano ang pwedeng mangyari. Sabihin natin, okay, kapag ginawa mo to, ito ang mangyayari. Okay, what if ganito ang gawin mo? Mag-grasp niya na yung possible na mga strategies or pwedeng mangyari. Okay, yun po yung hypothetical thinking. Ano naman ang deductive reasoning? Okay? Ano ang deductive reasoning? Okay, bago tayo dyan, segue lang tayo. Ano ang pinagkaiba ng deductive sa inductive? Lumalabas po ito. Okay, alin dyan ang general to specific? Ang general to specific ay ang deductive. Okay? General to specific. Okay? DDD, deductive. Okay, ito po yung para mas madali nyo silang maintindihan. Ang deductive reasoning ay ang general to specific. Okay? G to S. Deductive, since letter D, decrease. Okay? Bumabawas. Tatandaan nyo, may triangle na bumabawas. Marami siya, tapos nagdi-decrease na pupunta sa mas specific. Okay? General to specific. DDD, decrease. Deductive. Okay? Ano naman ang I? Inductive. From mas specific to mas broad or general. Okay? So, inductive increase. Okay? Increase. Kung ang DDD, decrease, deductive, general to specific, yung triangle inverted. Okay? Dito naman sa kabila, specific, maliit, lumaki, nag-i-increase. So, inductive. Okay. Balik tayo. Nag-segue lang ako kasi lumalabas po ang deductive difference ng deductive at inductive reasoning. Ang deductive reasoning, since general to specific siya, dito na-develop ng bata yung concept na ganito. Sabihin natin na, okay, kapag umuulan, nababasa yung lupa. Okay? That's the general concept. Tapos sabihin natin na, okay, umulan. So, ibig sabihin, pwedeng mabasa yung lupa. Okay? Pwede niya na yung ma-generalize. Okay? Pwede niya nang mag-grasp ng data na yon. Another example is, lahat ng tao ay pwedeng mamatay. That's the general concept. Tapos, si Juan ay isang tao. So, pwedeng mamatay si Juan. Okay? So, kaya nang i-grasp ng bata yon from general to specific. Tapos, pwede na siyang makakonclude. Okay? Yan po ha. Okay, SPCS, some people can fly, sensory motor, pre-operational, concrete operational, at formal operational. Okay, lagi po yung tatandaan ha. Okay. Another na concepts na lumalabas din sa LET
ang concept ng schema, assimilation, at accommodation. Ang schema, madali nyo lang maintindihan kasi ang schema ay basically knowledge. Naniniwala si Piaget na ang utak natin ay puno ng mga schemas. We operate in schemas. Paano nyo ba mas maaalala? Ang utak natin, sabihin natin na may mga drawers dyan. May mga file drawers. Kada bukas natin ng isang drawer, another schema yon. So, that's another knowledge. So, punong-puno tayo. That's the schemas. That's our knowledge or understanding of the world. Yun po yung schema. Ang tatandaan nyo dito ay ang assimilation at accommodation. Ang assimilation, similar. Okay? Kukunin yung similar. Yun po yung tatandaan, assimilation. Ang assimilation basically ay ganito. Kapag kunyari sinabi natin na lahat ng hayop na may 4 ang paa ay pusa. Okay? Yun yung schema natin. That's the existing schema. Since SS, assimilation, similar schema. Okay? Similar assimilation. Kapag nakakita ang bata ng aso, syempre 4 ang paa. Sasabihin ng bata na, okay, pusa din yun. Kasi 4 ang paa. 'Di ba? Sinabi natin kanina, lahat ng hayop na may 4 ang paa ay pusa. So, nakakita siya ng aso, pusa pa rin yon. Kasi kinuha niya lang yung existing niyang schema sa utak niya, tapos inadopt yon. That's assimilation. Ano naman ang accommodation? Okay, para mas maintindihan nyo, kapag pumupunta kayo sa isang bahay, okay, sabihin natin sa isang bahay, sa bahay nyo, may dumating na bisita, ina-accommodate ninyo yung bisitang yon. Tapos magpapakilala siya. Ako po si Juan. Okay? Okay. Kapag nalaman nyo yung pangalan yon, malalaman nyo na din, ikaw po talaga si Juan. Ina-accommodate nyo sa panibagong schema. Okay? Tapos, kapag in-accommodate nyo na yung bisita nyo, magmamodify na kayo. Accommodation, ina-accommodate, tapos minomodify ninyo. Okay? Yan po yung clue word doon, ha? Balik tayo doon sa example ng pusa at aso. Sinabi kanina na lahat ng hayop na may 4 ang paa ay pusa. Tapos nakakita na ngayon ng aso yung bata. Kapag nakita niyo yung asong yon, sa accommodation, sa process ng accommodation, may isip na ng bata na, okay, hindi pala lahat ng 4 ang paa ay pusa. Pwede din palang aso. So, ina-accommodate niya na yung panibagong knowledge na yon at ibubuo ng panibagong schema. Nag-change. Okay? Nag-change. Ina-accommodate at minomodify, tapos chini-change yung schema. Okay? Assimilation, similar schema. Similar schema. Accommodation, nag-change, ina-accommodate, nagmo-modify. Okay? I hope malinaw po yan. Okay, balikan natin yung mga tanong. Sa tanong pong ito, which characteristic is most evident in a learner at the pre-operational stage? Okay, ano yung clue? Pre-operational stage. Anong edad? From 2 years old to 7 years old. Okay, from 2 years old at pre-operational stage, kaya na bang mag-abstract reasoning? Hindi. Ano ang abstract reasoning? Nasa formal operational. Ang hypothetical thinking, pareho ng abstract reasoning? Yes, nasa formal operational. Ang systematic problem solving, kahit sinabi ni Sir Just kanina yung simple mathematical, pero dito systematic problem solving ay nasa formal operational. Kasi nade-develop na talaga yung abstraction nila. Okay? Ang tamang sagot dyan ay egocentrism. Kahit unang tingin pa lang, pre-operational stage, alin dyan? Egocentrism. Ano yung egocentrism? Me, napaka-self-centered ng bata. Okay? Egocentrism po ang tamang sagot. Okay, next question tayo. Ano nga bang tamang sagot sa tanong na ito? Which classroom practice best reflects Piaget's theory of learning?
Okay, anong sinabi ko kanina? Si Piaget ay more of constructivist. Okay, dahil constructivist si Piaget, ang naniniwala si Piaget na ang bata ay ang active learners na nagko-construct ng sarili nilang knowledge. At ang constructivist ay nagde-discover ng sarili niyang learning through hands-on activities. Okay, letter C po ang tamang sagot dyan. Ano naman ang memorization of facts? Bakit hindi siya kay Piaget? Kasi ang memorization of facts ay nasa under essentialism. Okay, under essentialism. Okay, paniniwala yan ng essentialist. Ano naman teacher-led lecture? Yung mga teacher-centered. Okay? Ano yan? More of essentialism din. Okay, that's teacher-centered. Ano ang repetition and drills? Under behaviorism. Okay, that's under behaviorism. Repetition and drills. Kaya hindi po sila. Okay? Next question. A high school student successfully solves abstract algebraic equation. According to Piaget, the student is in which stage? Kahit hindi nyo alam, tandaan nyo lang yung mnemonics, SPCF. Okay? High school. Ang high school ba? Nasa anong edad? That's 12 years old and above. That's SPCF. Nasa dulo ng stages, formal, operational. Another thing, bukod sa high school student, ano pa? Abstraction. Kaya bang ipasolve ang bata, ang pinakabata ng algebraic equations? Syempre hindi. Unless gifted ang bata. Okay? So, hindi mo kayang ipasolve ang algebraic equations na yan. Hindi niya masasagutan. Kaya ang tamang sagot po dyan ay formal, operational. Tip lang, kaya makikita nyo sa screen nyo, napakadumi ko mag-lecture. Kasi po kahit sa actual na board, advice ko rin na dapat masyado kayong, pwede nyo gamitin na bilugan nyo yung mga clues, yung mga ganon. So, pwede nyo yung gawin, okay? So, para mas mabilis din ninyong ma-detect kung ano yung mga clues na yon. Okay? Dito, anong clues? High school at abstraction at algebraic equations. Ayun, nakuha na natin yung tamang sagot. Okay, next. A grade 1 pupil believes that a tall, okay, ito yung in-example ko, actual let question, that a tall thin glass contains more water than a short wide glass. Okay, ano daw yung concept na yon? Paulit-ulit ako kanina. That's centration. Okay, centration. Bakit hindi conservation? Kasi siya yung kabaliktaran. Kaya nang ma-distinguish yung dalawa. Na possible naman pala na wala namang pinagkaiba. Kaya hindi yan conservation. Ang reversibility, kaya nang bumalik sa past actions. Ang egocentrism ay me, self-centered. Ako lang ang importante. Okay, egocentrism. Kaya, centration po ang tamang sagot. Last question. A learner modifies an existing schema after experiencing something new and inconsistent with prior knowledge. Ano daw? Okay, modifies. Ano yung nagmo-modify? Accommodation. Okay, nagmo-modify. Okay, kasi sabi niya, nagmo-modify, binabago yung existing na schema. Kasi may natutunan na bago. Okay? Kapag may natutunan na bago, ina-accommodate yung bisita. Kaya, accommodation. Mino-modify. Hindi yan assimilation kasi dapat similar lang. Ang equilibration, wala akong minention kanina. At ang organization. Panggulo lang yan. Okay? I hope, so yun lang po. And I hope na marami kayong natutuhan sa stages of cognitive development ni Jean Piaget. Ako po ulit ito si Sir Justin na nagsasabing okay lang magkamali basta wag lang paulit-ulit na magkakamali. Yun lang po. Salamat!